Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and may good news na naman po tayo. Ito, alam niyo naman itong mga gantong good news. Ito yung mga ayaw na ayaw po ng mga kritiko ni President Bongbong Marcos. Kumbaga kasi ang main focus nila is yung makakasira sa administrasyon. Ganyan yung mga tunay na mga makabayan daw, ang sabi nga nila. Itong mga tunay na makabayan na kiniklaim nila, sila itong mga taong walang pakialam sa nagagawa ng administrasyon. Kasi nga po, ang tanging focus lang nila ay siraan ang administrasyong Marcos. So, itong good news po na sinasabi ko sa inyo. Papakita ko po Ayan, kita ba o masyadong malinaw? Parang masyadong malinaw, no? Sandali. Ibaan natin yung ilaw. Ayan. Kita nyo po. 21 foreign investors kasalukuyang nagpaparehistro na ng kanilang investment sa bansa. Ito yung good news na ayaw nila kasi nga ang narrative po ng mga makakaliwa o ng mga kritiko ni President Bongbong Marcos ay ang mga investment o yung mga foreign trips si President Bongbong Marcos. Wala daw po yan. Wala daw yung mga pledges na yan. Wala silang tiwala dyan. Pero ito, patunay na ito nga po, may 21 na foreign investor na nagpaparehistro ng kanilang investment para sa bansa. Ito ba yung sinasabi nilang weak leader, yung tamad na presidente? Ito ba yung sinasabi nilang presidenteng pagala-gala lang na walang ginagawa? Grabe, ang tamad ni BBBM, no? Ang tamad niya talaga. Tapos gusto nilang ipalit yung sobrang sipag na DepEd Secretary na Vice President din, na isa na nga lang po yung ahensyang hinahawakan, hindi pa po magawa ng maayos yung trabaho. Biruin mo yung mga narrative nila na ang presidente daw tamad, ang presidente daw pagala-gala lang, ang presidente daw wala namang ginagawa para mapaunlad ang bansa. Hindi ko alam kung itong mga kababayan natin bubulag-bulagan o sadyang nananahimik sila pag may good news. Tas binabayaran sila pag may mga script silang kailangan nilang paingayin, 'di ba? Kasi tingnan mo kung mga totoong mga makabayan Pilipino kayo, kung totoong may mga paki kayo sa mga kababayan natin, dapat nagiging fair kayo at binabalita nyo yung mga good news or yung mga nagagawa ng administrasyon, hindi yung puro kasiraan lang na wala naman kayong maipakitang katibayan. Diba? Kasi mapapansin mo dyan sa mga kritiko ni President Bongbong Marcos at saka yung mga vloggers na sumusuporta or sabihin na natin yung mga anti-Marcos na vloggers na yan, ang tanging agenda lang po nila siraan ang administrasyon. Pero pagdating sa mga nagagawa ng pamahalaan, pagdating sa mga programa na ginagawa ng administrasyon, tahimik sila, sobrang tahimik sila. Kumbaga may allergy sila sa mga good news, may allergy sila sa mga nagagawa ng pamahalaan. Tapos, ang narrative nila, pag nag-vlog sila, wala daw ginagawa yung presidente. Tamad daw yung presidente. Well, in fact, kung manonood po talaga kayo ng balita at susubaybayan nyo talaga lahat ng mga programa at ginagawa ng pamahalaan, makikita nyo yung mga activities na ginagawa ni PBBM, yung mga programa para sa mga kababayan natin. Kasi ako nga, sabi ko dun sa isa kong post, hinahamon ko yung ibang mga DBS supporter na ilista nila yung mga nagawa. Kasi ganun 'di ba? Lahat ng post ko na mga activity or programs ni President Bongbong Marcos, kumbaga yung mga nagagawa ng pamahalaan, re-rebatan po nila na, hindi naman totoo yan, wala naman nagawa yan. Pero pag hiningan mo sila ng listahan ng mga nagawa ng mga sinusuportahan nila, wala silang maipakita. Yun lang yung tanging hamon ko sa mga sa mga DBS dyan. Bigyan nyo ako ng listahan ng mga nagawa ng previous administration sa 6 na taon. At bibigyan ko sila ng listahan ng mga programang nagawa ni President Bongbong Marcos sa loob ng magdadalawang taon pa lang niyang nasa pwesto. Para malaman natin at makita talaga natin na may nagagawa or nag-e-effort talaga ang pamahalaan, 'di ba? Para sa mga kababayan natin, para mas mapaunlad ang bansa. Kasi nakakainis yung mga ganyang narrative Biruin mo, ang dami nagagawa ng pamahalaan, tapos ang hahanapin nila, ang tanging script lang nila is nasaan ang 20 pesos na bigas. Yun lang po yung bukod tanging script nila. O kaya ang sasabihin nila magpa-drug test.
masyado na silang nabobo doon sa mga pinapanood nilang DBS vlogger na magaling mag-manipulate or mahilig mag-manipulate ng mga kababayan natin para doon lang mag-focus sa mga negative sides. Na walang pakialam or kumbaga wala silang say sa mga achievements ng pamahalaan. Basta ang tanging focus lang nila is maghanap ng butas, maghanap ng ikasisira. Siguro yun yung sa kanila. Binayaran sila para doon sa yung mga black propaganda na yan. Yan yung nila talaga eh. Yung mga pro-China na yan, sila yan. Yung mga tanging ginagawa lang ay siraan po ang administrasyon.